Ako si Princess Castro, hatid sa inyo ang mga pinakamainit na balita sa bansa dito sa News Force. Sa ulo ng mga balita, pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo, epektibo na. Ika-28 taon ng buwan ng wika, ginunita. Sa Pinas, sa mga hindi dumalong kontraktor sa pagdinig ng flood control, pirmado na ni Senate President Cheese Escudero. Batangas 1st District Representative Lebiste, kinundena ang suhol na mula sa DPWH engineer kaugnay ng mga palpak na flood control projects. PNP Chief Nicolas Torre III, napalitan na ni Police Lieutenant General Nartates sa pwesto ayon kay DILG Secretary Remulla. Nawawalang mangingisda sa Baho de Masinloc matapos ang 3 araw, sinaklolohan ng Philippine Coast Guard. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Para sa unang balita, bad news po sa mga motorista. Muli na naman pong tumaas sa ikalawang magkasunod na linggo ang presyo ng gasolina, gayon din ang bahagyang umento sa presyo ng kerosene at diesel matapos ang ilang linggong rollback. Epektibo ngayong araw ng Martes ang 70 centavos na pagtaas sa kada litro ng gasolina, 50 centavos sa kada litro ng diesel at 30 centavos na pagtaas din sa kada litro ng kerosina. Ayon sa Department of Energy Oil Industry Management Bureau, ang nasabing pagtaas sa presyo ng langis ay bunsod ng patuloy na pagtaas ng demand at umuunting supply ng Estados Unidos. Dagdag pa nito, asahan ang patuloy na pagtaas ng presyo ng langis sa mga susunod na buwan. Ipinagdiwang naman ang ika-28 taon ng buwan ng wikang pambansa na may temang paglinang sa Pilipino at katutubong wika, makasaysayan sa pagkakaisa ng bansa na pinangunahan ng Komisyon sa Wikang Pilipino nitong linggo, August 24. Layunin ng selebrasyong ito na hikayati ng bawat Pilipino na pahalagahan ang wikang Pilipino at mga katutubong wika bilang daan sa mas malalim na ugnayan at pagkakakilanlan, ayon kay Attorney Marites Barrios Taran. Sinang-ayunan ito ni Senador Lorna Regina Loren Bautista Legarda na nagpahayag na ang wikang Pilipino ay pundasyon ng karunungan at pagkakaisa bilang pangunahing may akda ng National Cultural Heritage Act at ng Cultural Mapping Law. Nanguna rin sa paggunita ang Pangulo ng Senado na si Senator Francis Cheese Escudero. Anya, bawat Pilipino, bata man o matanda, ay dapat gamitin ang wikang Pilipino bilang simbolo ng pagmamahal sa sariling lahi. Alalahanin natin na bagamat iba-iba ang mga katutubong wika sa Pilipinas, lahat ay maaaring magkaisa sa iisang diwa ng pagiging Pilipino. Ang mga katutubong wika ay hindi hadlang, kundi tulay sa pagkakaisa. Sa kanilang pag-unlad at paggamit, napapalalim ang ugnayan ng bawat Pilipino sa kapwa, sa pamahalaan at sa bayan. Sa ibang balita, maglulunsad ang Department of Agriculture o DA ng bagong command center sa November upang pagsama-samahin ang datos ng supply ng pagkain sa bansa. Ang ilulunsad na Digital Nerve Center ay hakbang ng pamahalaan upang maayos na matugunan ang paiba-ibang presyo at mapanatili ang kita ng mga magsasaka. Mapapabilang din kalaunan sa nasabing command center ang high-value crops, livestock, poultry, pangisdaan, pati na rin ang central registry sa mga bodega at pasilidad ng pagkain. Samantala, nag-anunsyo ang Department of Social Welfare and Development o DSWD ng suspensyon ng mga transaksyon para sa mga kliyente ng Assistance to Individual in Crisis Situation o AICS dahil sa paparating na tropical cyclone ngayong araw. Ayon sa DSWD,
maaaring bumalik sa ibang araw ang mga individual na tatanggap ng AIC sa mga tanggapan sa Metro Manila, Aurora, Quezon, Rizal, Laguna, Camarines Norte, Camarines Sur, Albay, Sorsogon, Catanduanes, Masbate, Northern Samar, Eastern Samar, Leyte at Southern Leyte. Sa kabila ng suspensyon, magpapatuloy ang operasyon ng DSWD sa mga frontline offices para sa disaster response. Sa ating ulat panahon, kasalukuyan pa ring binabantayan ng low pressure area o LPA sa loob ng Philippine Area of Responsibility, partikular sa baybayin ng Camarines Sur. Ayon sa Pag-asa, may katamtaman o medium potential itong maging tropical depression sa susunod na 24 na oras. Magdudulot ang LPA ng malakas na pag-ulan sa Quezon, Cagayan, Isabela, Aurora, Nueva Ecija, Bulacan, Laguna, Rizal, Camarines Norte at Camarines Sur. Samantala, makakaranas ng katamtaman hanggang malakas na pag-ulan ang Palawan, Occidental Mindoro at Antique na dulot naman ng southwest monsoon o habagat. Susunod sa News Force. Umano'y Alice Guo 2.0 na Chinese executive, ipinaiimbestiga ni Senator Hontiveros sa Senado. Senator Bam Aquino, naisip pa imbestiga ang 360 billion pesos na pondo ng DPWH sa flood control projects. Sabina sa mga hindi dumalong kontraktor sa pagdinig ng flood control, pirmado na ni SP Escudero. Manatiling nakatutok para sa higit pang mabalita sa pagbabalik ng News Force.